farmer. At papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay April 12 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical side kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Senator Chis Escudero, Senate President, nagbigay ng mensahe kay Senator Amy Marcos huwag gamitin sa personal objective ang Senado. Safe conduct pass sa mga rebelde approved kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa balitang lokal, libo-libong medalya ay pinamahagi ni Governor Gico sa mga estudyanteng gagawaran ng The Governor's Award. Sa balitang pampalakasan, PVL-AFC Crown, pag-aagawan ng Kremlin at Petrogas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Diretsahang sinabihan ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa kanyang personal na political objective. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos sabihin ni Marcos na hindi nilagdaan ni Escudero ang contempt order kay Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao. Ayon kay Escudero, dapat gamitin ni Marcos ang kanyang sariling pangalan, titulo at impluensya bilang tulay sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Nauna rito na cited in contempt si Lacanilao dahil sa pagsisinungaling nito sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee na pinamumunuan ni Marcos. Idinagdag ni Escudero hindi niya papayagang gamitin kasangkapan ng ang Senado para sa propaganda ng sinuman, lalo na ng mga kandidato sa darating na May 12 midterm elections. Pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Amnesty Commission para magbigay ng safe conduct pass sa mga rebelding nais magbalik loob sa gobyerno. Sa Memorandum Order No. 36 na nilagdaan ng Pangulo, nakapaloob dito ang permiso sa kahilingan ng National Amnesty Commission
para malayang makagalaw ang mga rebelde nang walang aaresto sa kanilang pag-apply ng amnestiya. Nilinaw naman ng memo na ang Safe Conduct Pass ay hindi gagamitin para palabasin sa detention ang rebeldeng merong warrant of arrest o kaya ay magdala ng baril. May bisa lamang ang Safe Conduct Pass ng 15 araw simula sa mismong araw na ma-issue ito sa isang rebeldeng nais magbalik loob sa gobyerno. Pumanaw na si dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO board member at whistleblower na si Sandra Cam sa edad na 64. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Makmak ang pagpanaw ni Cam o Sandra Abanyo Martinez Cam nitong April 10. Hindi na binanggit ang sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Taong 2020 nang maharap si Cam sa kasong murder kaugnay sa pagpatay kay dating Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III, subalit ang kaso ay naibasura noong 2023. Noong 2005, ibinunyag niya na siya ay isang weteng bagwoman bago naging whistleblower na nagbunyag sa mga politiko na tumatanggap ng pera sa sugal. Itinalaga bilang board member ng PCSO si Cam noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pang balitang nasyonal, gagaan ng bahagya ang gastusin ng mga motorista sa pagpapakarga ng petrolyo sa mga sasakyan. Ito ay dahil may big-time oil rollback o price rollback na ipatutupad ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa abiso ng mga oil companies, aabutin ng bawas presyo na nasa 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos kada litro ng gasolina. Aabutin naman ng bawas sa 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos ang kada litro ng diesel, habang may rollback naman mula 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos hanggang 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Sinasabing ang nagdaang 4 na araw na galaw ng presyohan ng petrolyo sa merkado ang ugat ng malaking price rollback, sanhi ng tumitinding trade tension sa pagitan ng US at China na nagresulta ng pangambang recession at bawas sa demand ng petrolyo. Inaasahang pagbabawas ng Saudi Arabia ng kanilang official ceiling price para sa Asia-bound crude sa Mayo at mabilis na produksyon ng OPEC sa Mayo mula sa initial commitment na 135,000 barrels per day at gagawin itong 441,000 per day. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Malalim ang pagpapahalaga ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa galing at dedikasyon sa pag-aaral ng mga kabataang Pangasinense. Patunay dito ang The Governor's Awards na nakabatay sa Provincial Ordinance No. 302-2023. Isa itong programang naglalayong parangalan ang kahusayan ng mga estudyante sa senior high school. Sa ilalim nito, ginagawaran ng gold, silver at bronze medals ang 3 estudyante ng grade 12 na nakakuha ng pinakamataas na marka sa bawat paaralan. Bukod dito, meron ding Medal of Diligence na ibinibigay sa mga estudyanteng may pinakamataas na marka sa values education at nagpakita ng natatanging dedikasyon at tiyaga sa kanyang pag-aaral. Kamakailan lamang 6,200 na mga medalya ang ipinamahagi sa iba't ibang schools division offices sa lalawigan para sa nasabing programa. This is just one of the many ways na makikita mo si Governor Ramon Gico III
As he is an educator himself, ito ang saad ni Rocky Magliba, Consultant on Education and Community Development na nagsilbing kinatawan ni Governor Gico sa ginanap na turnover ceremony. Sa bayan naman ng Bayambang, dumalaw kamakailan at nag-courtesy call kay Mayor Nina Jose Quiambao, ang isang bagong talagang miyembro ng Board of Directors ng PhilPost o Philippine Post Office na taga Bayambang. Siya si Director Noel Dacasin na dating Postmaster ng Manila Central Post Office. Sa kanilang pag-uusap ni Municipal Administrator Attorney Rodlyn Ragini Sagarino Vidad, kasama si PhilPost Bayambang Head Therma Ramos. Kanyang nabanggit ang posibleng partnership ng ahensya at ng lokal na pamahalaan para sa mga future projects, gaya ng paglalagay ng post office sa bagong town center ng BYB Metro, pag-promote ng postal ID at pag-convert ng Bayambang Post Office bilang isang cluster office para sa mga bayan ng Bayambang, Bautista, Malasiki at Alcala. Si Director Dacasin ay inappoint nung nakaraang taon ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang Board of Director member. Siya ay alumnus ng Bayambang Central School Batch 1979 at Bayambang National High School Batch 1983 at siya naman ay mula sa Barangay Cadresite sa bayan ng Bayambang. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa larangan ng volleyball, sa huling pagkakataon ay magtutuos ang nagdidepensang Creamline at ang karibal na Petrogas. Ang makompleto ang 5-peat para sa ika-11 korona ang hagad ng Cool Smashers, habang ang pangatlong titulo naman ang punteriya ng Gas Angels. Mamayang alas 7 ng gabi, ang winner-take-all Game 3 ng Creamline at Petrogas para sa 2024-25 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Gold Medal sa PhilSports Arena, Pasig City. Wala nang urungan, bawal ang mahina ang puso, ito ang sigaw naman ng dalawang team. Samantala sa basketball, sisimulan ng Northport ang kanilang kampanya sa Season 49 PBA Philippine Cup sa pagsagupa sa Terra Firma Ninoy Aquino Stadium sa Malati, Manila. Sasagupain ng Batang Pierre ang Jeep alas 5 ng hapon. Kasunod ang salpukan naman ng NLEX Road Warriors laban sa Rain or Shine Last to Painters alas 7:30 ng gabi. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako si Liway Manantani para gire ang inyong tagapagbalita. Oras po natin alas 5:27 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Extraordinaryo ang kwento. Hanson ang inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan.
paglingkuran. City State, sa City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank, member BancNet and PDIC. Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuan serbisyo. Napag amay una ang tusoy ay na umbaloy, aliwan sa'y dilin interesto. Singa sa'y matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na anapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulungad abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia parad mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. DWIZ. Oras po mga kaibigan, alas 5:31 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Kumusta po sa inyong mga lugar, lalo na po dito sa lungsod ng Dagupan o sa ibang mga lugar na sakop po ng Dagupan Electric Corporation? May kuryente na po ba kayo? Kumusta po yung mga napuyat kagabi? Isa na ako doon. Kami po dyan sa lugar namin dito sa bahagi po ng PNR Road, Del Pilar Street at medyo maluwang pa na area. Scheduled power interruption pala yung kagabi. Alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw, 2 hours. Pero palagay ko hindi lang alauna to, pasado alauna. Dahil talagang puyat. Tapos na ulit na naman kanina dyan sa lugar namin, etong stretch na to ng MH Del Pilar, sakop ang bahagi ng PNR Mayombo, diretso yan hanggang Arellano. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga areas. Naulit na naman kanina bago mag alas 5 ng umaga. Nagising naman ako ng pasado alas 4 kaya lang masakit yung ulo ko. Masakit dahil sa napuyat. So ngayong umaga may scheduled power interruption pa rin mula sa Dagupan Electric Corporation. Ito po nakalagay, scheduled maintenance. Alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ang affected areas, buong Calasiao, Santa Barbara at sa San Carlos City, ito po yung sakop po nila. Barangay Cruz and Bulingit. Nakalagay po ito sa scheduled power interruption, scheduled maintenance mula naman sa Dagupan Electric Corporation. At meron pang isa, ngayon pa rin, Saturday, April 12, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, 6 hours. Ang affected naman ay bahagi ng Barangay San Miguel, dyan sa bayan ng Calasiao. Ito na talaga yung panahon po kasi na yung mga scheduled maintenance na isinasagawa ng iba't ibang electric cooperatives at saka electric companies. Nandali, tingnan natin ang Central Pangasinan Electric Cooperative. Kung meron po silang scheduled power interruption. Maya-maya po mga kaibigan, antabayanan po nyo ang mga balita mula sa lalawigang ng Pangasinan, balitang mula sa lalawigang Anggaling. Okay, tignan natin to. Kailan ito? Ngayon, Pelco Power Advisory, Power Service Interruption,
ngayong araw, April 12, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Affected areas, buong yung sakop niya ng San Carlos City. Kanina may nabanggit tayong 2 barangay pero sakop po yun ng DECORP. So eto naman, scheduled power interruption mula sa San Pelco, buong San Carlos City, buong Malasiki, Bautista, Basista, Alcala, Bayambang. Sa bayan po ng Urbistondo, ang affected ay Pasibi East, Pasibi West, Bitwag, Balangay, Patangkawa, Duplak, Malacca. Sa bayan naman ng mga Tarem, ang affected area ay Bayawas. So may nagtanong kanina, ano po pakilinaw? Ano po ba yung whole municipality, city po ba ng San Carlos City? Talus-talusan tilaman. Naka-separate naman, City of San Carlos. Pero yung gaya ng nasabi ko kanina, yung 2 barangay ay sakop po yun ng under DECORP. Alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mas mahaba po yun. So yung purpose, ayon po sa San Pelco, replacement ng insulators, 69 kV line insulators at pole number 20. Replacement ng 69 kV loop jumper connector at pole number 18. Right-of-way clearing of 69 kV line along Balingao, Malasiki, San Carlos City, and correction of hotspot at San Carlos City, Malasiki, Bayambang, Bautista substation. So yun po. Mamayang alas 6 ang umpisa. Kailan kagabi, init, tapos malamok. Tapos mukhang pasado alauna na nung nagkaroon ng kuryente. So, ganyan lang talaga mga kaibigan. Tiis ganda. Basta isipin po natin always pag ganitong papasok po o patapos yung buwan ng March, papasok yung April, nagkakaroon po ng ganitong mga scheduled power interruption para naman sa maintenance ng kanilang mga equipment o kung yung mga at iba pa. Samantalang dito sa station naman, nakaschedule ang maintenance ng ating mga equipment next week. Holy Week, kailan ang umpisa ng tayo? Off-air. Thursday hanggang Saturday. Sunday meron na. Ayan. So next week dahil Holy Week, off-air po ang DWIC Dagupan mula April 17 hanggang April 19 dahil naman sa Holy Week, pero pag ganyan po busy ang ating mga technician dahil schedule naman ng maintenance ng ating mga equipment dito sa station. Yan po yung panahon naman na talagang bakasyon ang mga broadcasters. Dahil yung mga maintenance natin, papasok sila. Papasok kayong 3 ng sabay-sabay yung araw na yon. So wala silang bakasyon. Samantala, araw ng Sabado mga kaibigan, marami po ang mamamasyal, marami ang pupunta sa kung saan-saan. Pero ingat always, mukhang makulimlim pero mamaya-maya ng konti iinit na po yan. Samantalang ating mga balita mula sa lalawigan ng Pangasinan, ang lalawigang Anggaling pinapaalala po sa publiko, ito pong paglitaw ng fake news na naman. Pinaalalahanan ng publiko ng lalawigan ng Pangasinan, pinaalalahanan po ang publiko na hindi totoo ang kumakalat na balita sa social media na maaring mag-withdraw o kaya mag-redeem ng reward sa mga convenience stores gamit ang GConsulta Card. Ang GConsulta Card, ito po na inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, ay naglalayong magkaroon ng bawat Pangasinense ng pantay-pantay na access sa serbisyong pangkalusugan sa 14 na ospital ng lalawigan sa pamamagitan nga po ng government
unified incentives for medical consultation at kaya nabigyan po yung nakapagpa-enroll na sa Gikonsulta, nabigyan sila ng card. Malalaman dito ang basic information at medical record ng isang pasyente. Dahil dito, mas mapapabilis at mababawasan ang proseso sa pag-admit sa isang pasyente o kaya ito po ay every year meron po silang pagkakataon na makapagpakonsulta sa 14 anywhere sa 14 na ospital ng lalawigan. So inumpisahan last year yung enrollment ng mga Pangasinense sa e-consulta program ng PhilHealth Plus konsulta ng provincial government. Ang target po ng probinsya ayon kay Governor Gico ay 2 million na Pangasinense. Pero pag naabot yung 2 million, hindi po magtatapos po doon, magiging dire-diretso po dahil mahigit 3 million na ba ang populasyon ng Pangasinan. Kasama po yung mga elderly at syempre yung mga bata. Sa Gikonsulta Program plus Konsulta, i-konsulta ng PhilHealth ay open po yan sa lahat. Hindi lang po yung mga adults, hindi lang po yung mga senior citizens, kundi pati mga bata. Kanya naman naging puspusan po ang paghikayat po ng provincial government sa pamamagitan po na magpa-enroll sa e-consulta program ng PhilHealth. Sa pamamagitan naman ng e-consulta, ito yung pagbibigay nga ng incentive o cash incentive sa mga Pangasinense na magpa-enroll. Ito po yung 300 pesos. Last year, nung inumpisahan po, 200 pesos po yung cash incentive. Para saan yung cash incentive? Yan po ay pamasahe at saka kung kailangan ng pangmerienda, ay pangmerienda po. Ito po ay tinaasan ngayong 2025, naging 300 po yan. Bakit kailangan pa ng cash incentive para magpa-enroll sa e-consulta? Programa naman po yan ng PhilHealth. Dahil nga, di po ba ang problema po, hindi lang na mga Pangasinense, problema ng Pilipino, kung walang nararamdaman, ayaw magpakonsulta. Yun po ang prime konsepto po ng e-consulta program ng PhilHealth para preventive measure. Ikaw po ay may nararamdaman o wala, ay kailangan magpakonsulta ka. Preventive nga po. Andun pa rin po yung programa ng PhilHealth, yung coverage naman ng mga members pag sila po ay na-ospital. So iba po yun. Pag maa-admit ka sa ospital, ayan, yung isang programa, yung original na programa po ng PhilHealth. Pero itong e-consulta program ay hinihikayat nga para ma-prevent yung magkakaroon po ng malalang sakit o magkasakit na kinakailang ma-ospital, consultation. Nakita naman po ng provincial government, sabi nga ni Governor Ramon Gico III, kailangang kumilos ang probinsya para matulungan at mahikayat ang mga Pangasinense. Sa tulong na rin po ng Sangguniang Panlalawigan na nagpasa ng ordinansa para magbigay ng pondo para sa Gikonsulta program, ang Sangguniang Panlalawigan naman po ay pinangungunahan po yan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino as presiding officer. Hindi nga ba, di ba, napakahirap i-schedule ang ating mga sarili para magpakonsulta, lalo na pag wala namang nararamdaman. Ang dami pong dahilan, andyan yung, walang time, walang pamasahe, etc., walang pambili ng pagkain, dahil kung medyo malayo yung ospital ng probinsya, ay kailangang sumakay pa ng tricycle, o kaya pag ilan po kayo, hindi maiwan yung mga bata. Pero ang sabi nga ni Governor Gico ay hindi kailangang iwan yung mga bata. Ang mga bata kasama po sila sa programa ng provincial government dito sa Gikonsulta program.
Pero ito pong programa, mga kaibigan, hindi po na-stop itong panahon po ng election period. Tuloy-tuloy po yan at ang provincial government, sabi po ni Governor Ramon Gico III, sila po ay nakakuha ng exemption mula sa Commission on Election para sa pagpapatuloy po ng gikonsulta sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan, pero hindi po gagamitin, ang sabi ng COMELEC, pati yung mga ayuda program ng national government. Unang-una, hindi gagamitin per se yung acronym na gikonsulta, kundi yung buong pangalan po nito, dapat yun yung nakapaskil o nakakabit pag magsasagawa ng gikonsulta program sa mga barangay. Ito po, dapat nakalagay doon, Government Unified Incentives for Medical Consultation. Hindi lang po consultation, sa ibang mga lugar nagdadala po ang probinsya ng mga pang-lab test. Plus, wala hong picture ng mga government officials na tumatakbo sa venue. Wala po dapat nakalagay sa venue. Plus syempre, pag sa gikonsulta program naman, pag sila ay nagbabarangay, etong implementation ng Government Unified Incentives for Medical Consultation, plus i-consulta program ng PhilHealth, ay mga provincial government employees naman po yung andyan. So tuloy-tuloy po yan. Sa mga susunod, ibabahagi po natin kung saan-saan yung mga barangays. But more news mula sa probinsyang Anggaling, lalawigan ng Pangasinan, pagkatapos po ng ilang paalala. Magbe-break lang po tayo, ang oras alas 5:45 na po ng umaga. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Sa eternal plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo. Mag-eternal plans ka na. DWIZ. Alas 5:46 na po, mga kaibigan, sa Todo Balita, at kasama nyo pa rin si Liway Manantani Paragire, at pagpapatuloy po natin ang ating mga balita mula sa lalawigang Anggaling, lalawigan ng Pangasinan. Ang sabi nga po ni Governor Ramon Gico III sa kanyang State of the Province Address o SOPA kamakailan, it does not need 15 years para makapag-accomplish ng marami para sa lalawigan ng Pangasinan. In fact, alam naman po natin na at nakita nyo, naramdaman at saka narinig na napakarami po na pong na-implement na mga proyekto at programa ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng liderato ni Governor Ramon Gico III at ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Maganda po yung kanilang tandem, maganda yung kanilang partnership. Ito po yung Team Aguila. Marami na po yung operational at wala pang 3 years pero nag-umpisa na po at kagaya ng operation po at control and administration ng salt farm dyan sa Barangay Saragosa, dyan sa bayan po ng Bulinaw. Noon pong mga ilang taon na ba ang nakaraan at mahabang panahon, it was under the management ng isang private company.
Pero dahil naman sa ilang mga kadahilanan, ito po ay hindi na po binigyan, hindi na po ni-renew ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, yung kontrata, yung partnership o kaya yung agreement ng DENR at saka ng nasabing pribadong kumpanya. Dahilan para nakatiwangwang ng matagal na panahon, ilang taon po yung nasabing salt farm. Napakaluwang po niyan. Nakatiwangwang po yan ng matagal na panahon. Kanya naman nakita po ni Governor Ramon Kiko III na yung oportunidad at yung dapat lang na ang magpatakbo po niyan ay ang probinsya ng Pangasinan. Kanya nagkaroon po ng pag-uusap sa pagitan ng DNR at saka ng provincial government. Kanya napunta po at ito ay nasa pangangalaga at pagpapatakbo na po ng provincial government ang nasabing salt farm dyan sa may bayan po ng Bulinaw. At ngayon ay nagsusupply ng malaking quantity sa Philippine Coconut Authority dahil ang PCA ay kailangan po niya ng fertilizer. Ito po yung asin para naman sa malawakang programa naman po niya patungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng coconut o kaya ng niyog at marami pang iba. So doon sa pagkatapos po ng State of the Province Address ni Governor Kiko nung nakaraang linggo, nagkaroon po ng pagkakataon ang mga media, local at saka national para sa isang interview at natanong ng isang kasama natin sa trabaho mula sa Manila kung ano nga ba yung sikreto para makapag-achieve ng napakarami ang Kiko administration sa loob lamang ng mahigit 2 taon. So ito po yung kanyang sagot. Paparinig po natin. Ito po yung bahagi ng interview kay Governor Ramon Kiko III pagkatapos po ng kanyang State of the Province Address. As I've said, it's not only me as one governor, but it takes a lot of people who join your team, who believe in your plans and dreams for the province. So we were able to do things in quicker than they are, no? Because it's all of us who's working all together and not just me as one governor. Sir, my last question is, what is your dream for the Pangasinan? So many dreams. I like the lives of uplift the lives of my province mates. I'd like to have more jobs in the province. I'd like to have peace and order. I'd like all the kids to be educated and that has a chance to go to school. I'd like everybody to have a shelter. Each family would have a home to call their own. I'd like accessibility, good governance. I'd like an access to internet for those who cannot afford it, especially in the GIDA areas. No? Yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. No? So I saw firsthand how hard life is in those areas. So imagine kids would go to the public cemetery, so they would gather there, and then I asked the people there, why are they on top of the what do you call that? The tomb, no, yung nicho, because that's where they could get access to internet. So I'd like to help them. I'd like everybody to be healthy, to have an access to an affordable yet quality healthcare system and institution. Affordable meaning to say that if it's in the provincial hospital, it should be no balance billing per PhilHealth. That's our mandate. No? So that's my dream for the province. Hilda from PNA. Go follow up lang po ako. Yung PPC na School of Medicine this school year 2025-2026 po. Not this year siguro, baka next year yan. And also yung pong sa Manaoag, anong specific na developments po yung nakalinya na po siguro for this year? Well, bumili ang province ng property doon, and gusto namin buksan yung Manaoag. Sa likod po ito ng Manaoag Central School. May property si province doon na gusto nating buksan para sa
mas marami pang mga development. No? Katulad po ng mga parking space, katulad po ng mga kainan, probably a trade hall, a trade center, no, to showcase our products. Kasi andun na yung market, andun yung tao eh. Naghahanap ng bibilihing pasalubong after magsimba. So that's a chance for our MSMEs and even our farmers to sell their produce and their products. So that's what I meant. So yan po si Governor Ramon Gico III. Actually may natitira pang ilang minuto po doon, mga 5 minutes pa. Pero sa mga susunod na araw, so yung pinakahuli, yung nabanggit kasi niya sa kanyang State of the Province Address, yung proyekto naman na isasagawa ng probinsya dyan sa bayan ng Manaoag, syempre patungkol po sa tourism po yun, turismo. Pero palagay ko magko-complement po ito sa proyektong isinasagawa naman ni Congressman Christopher De Venecia diyan sa pang-apat na distrito ng Pangasinan diyan sa Manaoag, so yung pagtatayo po ng Pasalubong Center. So mas marami pong pupuntahan, mas maraming bilihan. Mas maganda kasi mas tatagal po ang ating mga bisita, mga galing sa iba't ibang probinsya at rehiyon na pumupunta sa Our Lady of Manaoag dyan sa Manaoag. Mas mag-stay sila ng matagal. Plus, di ba, kahit naman tayo, kung tayo pa ay napupunta sa ibang lugar, lalo na outside the province of Pangasinan, naghahanap tayo ng mga remembrance. So, plus yung mga pagkain na famous ang bayan o kaya lalawigan, hinahanap po yan. So, marami pa po yung mga nakalatag na on deck na proyekto ang provincial government, sabi ni Governor Ramon Gico III, para naman sa Pangasinense at para mas makadagdag trabaho at saka income para sa mga kababayan po natin. And sa Pistay Diet Celebration, mga kaibigan, yung activities today, ngayon po ay April 12, so tuloy-tuloy po yung Pangasini workshop sa daytime at saka sa gabi, yung Pangasini film showing mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi dyan sa Capitol Beachfront. At sa umaga naman, nag-umpisa kahapon, 11, 12, and 13, ang Philippine Beach Games. Ayan po yon. Samantala mga kaibigan, kanina nabanggit po natin yung mga scheduled power interruption mula sa DECORP, yung ngayong umaga, plus sa Central Pangasinan Electric Cooperative o SINPELCO. Ibinahagi naman ni Ginang Maan Gico, ang ating First Lady sa lalawigan ng Pangasinan, at siya naman po ay tumatakbo sa pagka-mayor dyan sa bayan po sa lungsod ng Urdaneta para sa kanyang mga kababayan. Ito po, may schedule po siyang ibinahagi mula naman sa Pangasinan Electric Cooperative 3 o Panelco 3. So ayon dito, sabi po niya magkakaroon ng scheduled power interruption ngayong araw, April 12, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mas ando kayo, so scheduled up man. Sika tayo yung mga nabanggit nating schedule ng SINPELCO hanggang alas 3 lang. Pero sa Panelco 3, 6 a.m. to 6 p.m. ngayong araw sa ilang parte na nasasakupan ng Panelco 3, kabilang na ang ilang bahagi ng Urdaneta City. So, affected areas ayon po sa... Pero ito naman, ibinahagi po, schedule ito ng National Grid Corporation of the Philippines at na affected ang ilang areas na sakop naman ng Panelco 3. So ayon dito, affected Panelco 3, Urdaneta 2, Rosales, Carmen, Tayug 1, Tayug 2, and Umingan substations. Reason, maintenance works at Nagsaag substation and along Nagsaag Umingan 69 kV line as part of contingency preparedness for May 2025 local and national elections. So yun po yung rason.
Samantala, nagpasalamat naman si Ginang Maangiko sa mga suporta ng mga taga-barangay Labit West. Sabi po niya, damang-dama po namin ang saya ng bawat isa po sa inyo. Ikinagagalak po namin na muli kayong makasama. So yan po sa ano naman po yon. Barangay Labit West Meeting de Avance. Meron na lamang po tayong 2 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning po sa lahat ng nakatutok po sa ating Toda Balita. Good morning kay Oscar Dolormente, Sir Napoleon Co, Jackson Lapos. Ayan. Dito sa kabila, tignan natin. At sa lahat ng nagse-celebrate ng special na araw ngayon, birthday, anniversary o kung ano man yan, happy and blessed day po sa inyong lahat. Para makita nyo po yung mga scheduled power interruption, pwede po kayong pumunta sa mga Facebook pages ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Yun po ang i-type nyo, hindi Senpelco, yung buong pangalan. Ganun din po sa Panelco 3. Sa Panelco 3, ito po sa Eastern Pangasinan. Panelco 1 sa Western Pangasinan naman po yun. So sa mga nagpaplano po na pumunta sa iba't ibang lugar, lalo na sa Western Pangasinan, dito sa lalawigan po natin pagdating po ng Holy Week, i-check nyo po yung mga schedule, plus mas maganda kung meron na kayong mga billeting areas dahil mapunuan yung mga resort pag ganyan. Okay, last but not the least, ulitin lang po natin scheduled power interruption schedule ng Dagupan Electric Corporation ngayong umaga, alas 5 ng umaga hanggang patapos na to. Hanggang alas 6 ng umaga, 1 hour lang patapos na. At patapos na rin po tayo mga kaibigan. Muli po tayong magkakasama-sama sa susunod na Lunes hanggang Sabado. Inyo pong naririnig ang Toda Balita, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At bahagi po niyan everyday ang ating mga balita mula sa ating lalawigan ng Pangasinan, ang lalawigang ang galing. Sa ngalan po ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Edwin Inong, inyo pong nakasama. Ako po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi po ng happy weekend, stay safe, at saka muli, Lunes, Toda Balita, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Lahat ng Pilipino, Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.